Ipinag-utos ngayon ng Malacanang sa Office of Civil Defense na dapat walang masawi o zero casualty sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ophel. Sa datos ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 1,000 barangay ang apektado ngayon ng sunod-sunod na bagyo. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Bugey sa lalawigan ng Cagayan na ilikas ang mga residente sa kanilang mga tahanan sa mas ligtas na lugar dahil sa banta na hatid ng bagyong Ophel. Dahil dito, agad nagsagawa ng forced evacuation at rescue operation ang mga otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa baybaying dagat at ilog dahil sa bagyong Ophel. Halos 200 na mga residente naman sa bayan ng Gonzaga ang nagtungo sa Gonzaga National High School para makaiwas sa matinding pinsala na dulot ng sama ng panahon. Kasunod dito, sinuspindi na ang pasok sa tanggapan ng gobyerno batay na rin sa kautusan ni Governor Manuel Mamba at rekomendasyon ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC dahil sa banta at nararanasang epekto ng bagyong Ophel. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation sa bayan ng Apari, Cagayan bilang paghahanda sa bagyong Ophel. Sa tulong ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team or TFLC-QRT at mga rescuer ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRMO ay maayos nang nailikas ang mga residente sa evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala sa isang panayam, sinabi ni Office of Civil Defense or OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na bilin sa kanila ni Bongbong Marcos na dapat walang masawi o zero casualty sa kasagsagan ng bagyo. Mahigpit na bilin sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos ay pilitin natin na walang mamamatay o zero casualty. Kaya nakahanda na umano ang gobyerno na tumulong sa mga tatamaan ng bagyong Ophel. Pagpatuloy natin ng todo yung pagbabantay sa inaasahan natin pagdating na napakalakas na bagyo dahil signal number 4 na yan. Lahat ng pinag-usapan natin bilang preparasyon, ito yung bilang pagtugon dito sa super typhoon na gawin na natin. Maliban dito, inabisuhan din ng opisyal ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na dapat maging listo at mabilis sa pagtugon sa mga nangangailangan ng tulong. Yung mga nakapreposition natin, mga pang-rescue, kasama yung mga kasamahan natin sa ibang ahensya, lalo-lalo na yung mga nasa uniform services, antabayanan na natin ang magiging siguradong panawagan ng ating mga kababayan dahil papunta na naman sa halos parehong lugar ang bagyo. Hindi pa nga sila nakakapagpahinga, yung mga kababayan natin, nandiyan na naman ang bagyo. Kaya maging listo at talagang mabilis umaksyon upang matugunan natin ang pangangailangan natin mga kababayan. Samantala, kaninang 1:30 ng hapon, naglandfall sa Bagao, Cagayan ang bagyong Ophel. Kaugnay nito, base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, as of 8 a.m. November 14, 2024, umabot na sa mahigit 1,000 barangay ang apektado ng sama ng panahon. Sa nasabing bilang, pinakamarami sa Region 2 na kung saan umabot sa mahigit 700 barangay ang apektado. Sumunod ang Cordillera Administrative Region o CAR na nasa mahigit 200 barangay. Mahigit 100 naman sa Region 3, 82 sa Region 1 at 14 na barangay sa Region 5 na kung saan umabot na sa mahigit 85,000 pamilya o katumbas ng nasa mahigit 300,000 individual ang apektado ng masungit na panahon. Habang pansamantala namang sumisilong sa mahigit 300 evacuation centers ang nasa mahigit 8,000 pamilya o katumbas ng nasa mahigit 26,000 individual. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.